Ang gabi ay lalo pang lumalim at ang mga lihim ay nagsimulang lumitaw na parang apoy na hindi mapipigil. Sa kampo ng Red Phoenix, gumuho ang alyansa nila kay Ace Pinelli. Si Miguelito, hindi mapakali, ay sabik na ipakita ang kanyang mga tagumpay, lalo na ang mga tauhan niyang tinawag na close insecurity, gaya ni Garcia. Ngunit sa loob ng bodega, si Garcia mismo ay nanginginig, duguan, at halos mawala ng pag-asa. Nagkamali ako, wala akong ibinigay, ngunit sa mundong iyon, walang puwang ang pagkakamali. Biglang sumabog ang bodega. Masked soldiers ang sumugod at sa gitna ng kaguluhan, 2 lalaki ang dumakip kay Garcia. Hindi kami Red Phoenix. Si Spinelli ang nag-utos na iligtas ka. Samantala, si Dimples ay nagpumilit kay Punggay. Kailangan kong makita si Tanggol. Sa kabila ng babala, binigyan siya ng direksyon. Ngunit sa barong-barong ni Tanggol, sinalubong siya ng dilim at isang malamig na tinig. Tumahimik ka? Si Rocky Boy pala iyon. Bago pa makapagsalita si Dimples, sumabog ang putukan sa eskinita. Hinila siya ni Rocky Boy sa ilalim ng jeep. Hinahabol nila si Tanggol. At ngayon, ikaw na rin ang target. Sa isang abandonadong gusali, binuksan ni Tanggol ang folder na nakuha ni Victorino mula sa hideout ng Red Phoenix. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang birth certificate. Tanggol Spinelli. Ama, M. Gavino Spinelli. Hindi ako anak ng halimaw na iyon. Ngunit mariing sagot ni Victorino. Tanggol, ito ang katotohanan. Biglang sumiklab ang mga spotlight. Armadong kalalakihan ang lumabas mula sa dilim. Tanggol, buhay siyang dalhin. Sigaw ni Victorino. Tumakbo ka. Samantala, sa lumang bodega, nagising si Santino, nakagapos sa upuan. Sa harap niya, isang lalaking nakaitim, malamig ang tinig. Masyado kang naging mausisa sa anak ko. Ako ang tunay mong ama. Sa sandaling iyon, narinig ni Santino ang mabibigat na yapak sa labas. Bumukas ang pinto, unang pumasok si Tanggol, ngunit malamig na wika ni Miguelito. Wala kang halaga, Santino. Wala kang naibigay sa amin. Mariing sagot ni Tanggol. Kapag sinaktan mo siya, dudurugin kita. Sumigaw si Ramon. Atakihin natin para mailigtas ang kapatid ko. Sumang-ayon si Emil. Madali silang makipag-ayos, lalo na kapag pera ang usapan. Sumabat si Divina. Kapag nagpatuloy ito, lalo tayong yayaman. Ngumisi si Emil. Nakita ko na ang kahinaan ng mga gerero, lalo na si Vice. Umiling si Divina. Akala ko tatanggi si Vice, ngunit pumayag din. Tumawa si Emil. Sino ba ang makakatanggi sa lason mo, Boss Divina? Mariing sagot ni Divina. Tama ang pagbabalik ko sa pamilya. Dahil sa kanila, nakarating ako kay Roberto, ang pinakamakapangyarihang tao sa Maynila. Hindi ito mangyayari kung nanatili tayo kay Tanggol. Ang digmaan ay lumalapit. Ang bawat pangalan, Miguelito, Spinelli, Guerrero, Divina, ay nagiging bahagi ng mas malaking sabwatan. At sa gitna nito, si Tanggol at Santino ay nakatali sa dugo, sa lihim at sa kapalarang hindi na nila matatakasan. Ang gabing iyon ay naging pinakamadilim na yugto ng digmaan. Sa bahay ni Dimples, nagsimula ang lahat sa mga bulong, mga lihim na hindi dapat lumabas. Kahit ang lupa may tainga, ang sagot sa tanong ni Punggay kung paano nalaman ng iba ang sikreto. Ngunit bago pa nila maproseso ang takot, biglang namatay ang ilaw. Mabibigat na yapak ang umalingaw-ngaw sa labas. 4 na lalaking nakaitim, nakatakip ang muka, may dalang armas. Lola, may mga tao sa labas. Sigaw ni Dimples. Mayanig ang pinto at malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Buksan ang pinto. Utos ito ni Vice Guerrero. Nagkatinginan sina Lola, Linda at Dimples. Bakit sila ang hinahanap ng mga gerero? Biglang sumugod si Ramon mula sa likuran. Pawisan, may baril. Sumama kayo sa akin, bilis! Hinahanap nila si Tanggol. Kapag hindi nila siya nakuha,
Kayo ang gagamitin nilang pang-pressure. Nagputukan ang mga baril. Sigawan, kaguluhan, at takot ang bumalot sa paligid. Si Linda ay umiiyak. Ramon, ang mga bata? Mariing sagot ni Ramon. Ako na ang bahala. Samantala, sa Maynila, tahimik na nakaupo si Roberto Guerrero sa kanyang pribadong lounge, hawak ang mamahaling alak. Sa labas, kaguluhan. Sa loob, katahimikan. Malamig ang kanyang mga mata habang bulong niya. Matagal ko nang natuklasan ang sikreto ni Tanggol, ang batang pinoprotektahan niya. Siya ang tunay na tagapagmana ng dugong Guerrero? Nagulat si Vice. Sir, ibig sabihin, ngunit pinutol siya ni Roberto. Hindi pa oras, sa lumang bodega, nagtatago si Santino. Kuya, bakit ako nagtatago? Wala naman akong kasalanan? Umiiyak niyang tanong. Mariing sagot ni Tanggol. Dahil may gustong kumuha sa iyo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil mas malaki ang halaga mo kaysa sa alam mo. Ngunit dumating si Miguelito kasama ang 6 na armadong tauhan. Lumabas ka, Tanggol? May hawak kaming dokumento, ang sikreto ng iyong ama at ng batang iyan. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Nagputukan ang mga baril. Sumabog ang warehouse, kumalat ang apoy. Hinila ni Tanggol si Santino. Tumakbo ka! Huwag kang lilingon! Ngunit sa kanilang daraanan, lumantad ang isang matangkad na lalaki, walang maskara. Nanigas si Tanggol. Tatay? Bulong niya? Ang akala niyang nakakulong pa, narito sa harap niya. Malamig ang tinig. Anak, oras na para malaman mo ang katotohanan. Ang batang iyan, anak ni Roberto Guerrero. Nanlumo si Tanggol. Tumigil ang putukan. Lahat ay natigilan. Umiiyak si Santino. Kuya, totoo ba? Ngunit hindi makasagot si Tanggol. Dumating ang 3 konvoy ng IS. Lumabas si Roberto mismo kasama sina Vice, Emil, Divina at 10 armadong tauhan. Malamig ang tinig. Matagal ko na kayong hinahanap? Tapos na ang laro ng pagtatago. Mariing sagot ni Tanggol. Hindi mo siya makukuha. Tumawa si Roberto. Anak ko siya, may karapatan akong kunin siya. Lumapit siya kay Santino. Handa ka na bang malaman kung bakit ka itinago? Ngunit mariing wika ni Roberto sa lahat. Si Santino ay hindi ang panganib. Kayo ang panganib. Kunin sila. Sumiklab ang pinakamadugong labanan ng gabi. Sigawan, putukan, pagsabog, pagtataksil. Sa gitna ng kaguluhan, isang bala ang tumama. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa langit. At sa sandaling iyon, isang buhay ang tuluyang nawala. Sa kabilang panig ng bayan, nagpasalamat ang isang ina na hindi nila ibinunyag ang pagbisita ni Tanggol. Mariing bili ni Maro. Dapat tayong magkaisa, walang magtataksil. Nangako silang lahat na hindi ilalantad ang galaw ni Tanggol. Samantala, ibinunyag ni Punggay na tinawag siya ni Mayor Miguelito upang maging bahagi ng kanyang close-in security. Nag-alala si Lola. Delikado ba iyan? Sagot ni Maro. Karaniwan, lalaki ang pinipili ng mayor. Ngayon, kakaiba. Ngumiti si Linda. Kung may pera, mabuti. Una si Maro, ngayon si Punggay. Bubukas ang ating kapalaran. Ngunit mariing paalala ni Punggay. Hindi pwedeng ibahagi ito. Sa kotse, malamig ang sagot ni Miguelito kay Ali. Mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Lumalim ang gabi sa bahay ni Namaro. Mabigat ang takot. Alam nilang bawat hakbang ni Tanggol ay nasa panganib. Sa malayo, may mga matang nakamasid. Sa likod ng mga puno, isang lalaking nakayuko, may dalang radyo. Malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Hintayin ang tamang oras. Bukas ng madaling araw, kapag lumabas si Maro, sundan siya. Ngunit mag-ingat, huwag kayong makikita. Ang mga pangyayari ay lalo pang kumunot. Bawat galaw ay nagbubukas ng bagong panganib. Sa bahay,
Si Linda ay nagbigay ng mahigpit na paalala kay Punggay habang iniabot ang anak. Mag-ingat ka bukas. Hindi ako mapapahinga hanggat hindi kita nakikitang ligtas. Ngumiti si Punggay, ngunit bakas ang pangamba sa kanyang mga mata. Mama, trabaho lang ito. Pinili ako ng mayor, marahil may dahilan. Hindi ko iniisip na sasaktan niya ako. Ngunit mariing sagot ni Linda, iyan ang kinatatakutan ko. Ang dahilan ng makapangyarihang tao ay hindi laging pabor sa iyo. Sa madaling araw, tahimik na lumabas si Maro. Suot ang lumang jacket. Hindi niya alam, 2 anino ang sumusunod. Isa'y kabisado ang bawat hakbang niya, isan na may nakatago sa kalsada, may dalang kamera. Habang papunta sa tindahan ni Pereng Re, ramdam ni Maro ang mga matang nakamasid. Baka guni-guni lang, bulong niya. Ngunit hindi iyon imahinasyon. Sa opisina ni Miguelito. Unang araw ni Punggay bilang close-in security. Tinulungan siya ni Chona, inayos ang buhok, iniabot ang maliit na taser. Hindi natin lubos kilala ang mga tao sa paligid ng mayor. Kapag may kakaiba, lumayo ka agad. Tumango si Punggay. Ngunit pagdating sa opisina, sinalubong siya ng malamig na tingin at bulungan ng mga veteranong guwardiya. Ano ang ginagawa ng babaeng ito rito? Baka espesyal para sa mayor? Pinipigilan ni Punggay ang galit. Nanahimik. Lumabas si Miguelito. Ah, Punggay. Simula ngayon, anino kita. Saan ako naroon? Naroon ka rin. Ngunit biglang sumugod si Ali. Dala ang mga papel. Mayor, kailangan ninyong makita ito. Nanigas ang mukha ni Miguelito. Hindi pwedeng lumabas ito. May traitor sa loob mismo ng opisina. Tinitigan niya si Punggay, sinusuri ang kanyang kaluluwa. Kailangan kong malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Sa tindahan ni Re, dumating si Maro, sarado ang blinds, tahimik sa loob. Pumasok siya. Madilim, isang lampara lang ang nagliliwanag. Nakakalat ang mga papel at litrato. Sa mesa, isang cellphone na may video. Pinindot niya, lumitaw si Re, takot na takot. Maro, kung pinapanood mo ito, nasa panganib ako. Huwag kang magtiwala kahit kanino, lalo na kay Miguelito. Hindi siya kaibigan. Biglang natigil ang video. Sa likod niya, may tunog. Paglingon niya, isang armadong lalaki, nakatutok ang baril, sa convoy ng mayor. Kasama si Punggay, napansin niya ang 2 sasakyang sumusunod. Mayor, may nakasunod. Tumango si Miguelito, tila alam na. Ako ang target nila, ngunit hindi nila alam may bago akong kaaway. Kaaway? Tanong ni Punggay. Malamig ang sagot. Hindi lahat ay kakampi mo, lalo na sa politika. Biglang sumabog ang likuran. Ambush. Sigaw ng mga gwardya. Hinila ni Punggay si Miguelito sa ilalim ng kotse bago bumagsak ang mga bala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Miguelito ang takot, ngunit pati ang tapang ni Punggay. Sa gitna ng putukan, umalingaw-ngaw sa radyo. Sir, kumpirmado, ang leak ay mula sa loob ng opisina. Nanlumo si Ali. Tumahimik si Miguelito. Nakatitig si Punggay sa gwardyang nang insulto sa kanya kanina. Ngayon, bakas ang takot sa mukha niya. Ngunit bago siya makakilos, boom! Tinamaan ng bala ang gulong ng kotse. Umikot ang sasakyan. Nahulog si Punggay. Ngunit agad niyang hinila si Miguelito sa ligtas na lugar. Sa kabilang dako, nakipagbuno si Maro sa armadong lalaki. Nag-agawan sila sa baril, gumulong sa alikabok. Nabunot ni Maro ang maskara at nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, sigaw niya. Ngumisi ang lalaki. Matagal na kitang minamasdan, Maro. Ngayon alam mo na. Wala kang takas. Ngunit nagpatuloy si Maro, nakarating sa itinakdang tagpuan. Itinaas ang kamay. Huwag kayong babaril. Wala akong armas. Lumapit si Spinelli. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sagot ni Maro. Sir, si Emmy Spinelli ang nagpadala sa akin para magulat. Muling tanong. Ikaw ba ang ipinadala ni Vice? Tumango si Maro. Oo, sir. Ako si Moro Garcia.
Ibaba ang mga armas, utos ni Spinelli. Ipinakilala siya. Moro Garcia Lucio, Red Phoenix. Ngumisi si Kidlat. Eto na. Mukha siyang kawawa. May iba pang nagbulong. Huwag na natin siyang isama, pabigat lang. Ngunit mariing sagot ni Spinelli. Vice Mayor mismo ang nagrekomenda sa kanya. Kung may tutol, tawagan ninyo si Vice. Dagdag pa niya. At isa pa, ngayon ang unang transaksyon ko sa kanila. Huwag ninyong gagamitin ang tunay na pangalan. Alias ko ay Anton. Ako si Anton. Naiintindihan? Humingi si Lucio ng dagdag na armas, ngunit binalaan siya ni Teban. Huwag mong bibitawan ng baril mo. Buhay mo ang nakasalalay dyan. Dumating ang mga dealer, inilatag ang droga at pera. Sinuri ni Lucio. Bago lahat. Ngunit sumabat si Maro. Sandali! Suriin muna ang pera. Mariin niyang wika. Sir, may marka. Bust operation ito. Pulis sila. Nagkagulo. Anong ibig mong sabihin? Ibaba ang baril. Babala ni Maro. Huwag kayong magtiwala. Patibong ito. Ngunit iginiit ng kabila. Hindi kami pulis. Negosyante kami. Naginingning ang mga mata ni Kidlat sa kasakiman. Kayamanang ganito, swerte natin. Utos ni Teban. Kunin ang pera. Ngunit tumutol si Mao. Hindi. Kapag kinuha natin, habulin tayo. Sa puntong iyon, ang bawat galaw ay nagiging bitag. Si Punggay ay nasa gitna ng ambush, si Maro ay nasa gitna ng patibong. At ang mga pangalan ni Miguelito, Spinelli, at Red Phoenix ay lalong nag-uugnay sa isang digmaang hindi na matatakasan. Ang hangin ay lumamig, hindi dahil sa ihip, kundi dahil sa takot. Nakita ni Maro ang nanginginig na mga kamay ni Lucio, mahigpit na hawak ang pera, hati sa kasakiman at pangamba. Mahinang bulong niya kay Spinelli. Sir, makinig ka. Kilala ko ang galaw ng mga pulis. Hindi sila nagdadala ng malinis na pera kung walang nakatagong team na nakabantay. Napangiwi si Spinelli, bakas ang pag-aalala. Sigurado ka ba, Moro? Paano kung mali ka? Mariing sagot ni Maro. Hindi ako nagkakamali, sir. Biglang may mahinang click sa itaas. Lumitaw ang pulang laser sa balikat ni Kidlat. Sniper? Sigaw ni Lucio. Sumabog ang putukan, nagtakbuhan ang mga tao sa likod ng mga kahon. Nakita ni Mao ang dalawang figura sa bubong. Kumpletong gear, may night vision. Mahinang bulong ni Maro. Hindi sila pulis. Mas mataas, militar o pribadong hit squad. Nagulat si Spinelli. Ano, hindi sinabi ni Vice ito. Sa radyo, malamig na tinig. Package secured. Eliminate all witnesses except the asset. Napatitig ang lahat kay Maro. Asset? Sino? Sigaw ni Kidlat? Mariing titig ni Spinelli. Moro Garcia? O dapat bang Moro Garcines? Nanahimik si Maro. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Mahinang bulong ni Lucio. Ang pangalang iyon, ang lalaking pumapatay sa mga middleman ng sindikato. Akala ko alamat lang. Ngumiti si Maro, manipis, puno ng kapalaran. Hindi ako pulis. Hindi ako asset. Hindi ako sindikato. Ako ang tinatawag ninyong Ghost of Red Phoenix. Nag-freeze ang lahat. Maging ang mga dealer ay natigilan. Red Phoenix, bulong ni Teban. Akala ko chismis lang. Ang lalaking gumigiba sa pinakamalaking drug network ng lungsod. Ngunit hindi pa tapos. Sumabog ang rocket, yumanig ang bakal, bumagsak ang lupa. 6 na nakamaskara ang sumugod. Sa unahan, isa ang nagtanggal ng maskara. Nanlaki ang mga mata ni Maro. Matagal na tayong hindi nagkita, kapatid. Malamig na tinig. Ramil, basag ang boses ni Maro. Ang kapatid na akala niyang patay na. Mariing wika ni Ramil. Ako na ang pinuno ng Black Serpent Unit. At ikaw ang huling target namin. Nanlumo si Maro. Bakit, Ramil? Patay ka na. Sigaw ni Ramil. Sinabi ni Ina na patay ako para protektahan ka. Humina ang tinig. Sumali ako sa sindikato, kusang loob, para bayaran ang utang ni Ama. Nagulat si Spinelli. Ano ang kinalaman nito sa amin? Ngisi ni Ramil.
Wala. Ngunit lahat kayo'y mamamatay. Sinumang nakakita kay Maro, sinumang makasaksi sa operasyon, lahat. Mariing bulong ni Maro, nakapikit. Hindi ko hahayaang may mamatay. Malamig na sagot ni Ramil. Hindi mo mapipigilan. Utos na ito. Itinaas ng Black Serpent ang kanilang armas. Fire! Ngunit muling sumabog ang likuran. Isang pangkat ang sumugod. Phantom Unit! Sigaw ni Lucio, hindi makapaniwala. Lumapit ang kanilang pinuno kay Maro. Nandito kami para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Imposible! Naubos kayo sa huling raid. Malamig na sagot ng pinuno ng Phantom. Hindi lahat namatay, Ramil, gaya ng pagkabuhay mo. Dalawang magkapatid ang nagharap. Ang isa'y Ghost of Red Phoenix, ang isa'y pinuno ng Black Serpent. Nanginginig ang kanilang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nakaraan at kapalaran. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malalim na misteryo, isang revelasyong kayang gumiba sa lahat ng kanilang mundo. At tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.